Magandang buhay! Sa tagal-tagal ko nang nagki-crave ng bibingka, finally ngayon lang ako nagkaroon ng time para magluto. Kung hindi pa siguro mag-New Year, hindi ko ito maluluto. Ayan, brina-brush ko lang ng butter yung aking lutuan para hindi didikit yung gagawin kong bibingka dyan. And then sinala ko para sa ganun ay hindi mag-ano yung mga buo-buo, hindi na maisama. So, ang tagal-tagal ko nang nagki-crave nito guys. At finally, nagawa ko rin siya. And nilagyan ko yan nga pala ng makapuno para sa ganun ay dagdag din ng pampalasa. Gusto ko kasi yun meron kang makagat-kagat na ganun mga niyog ganyan. Royal bibingka pala itong ginawa ko. May itlog pala ito. Usually yung nakikita kong ginagawa nila noon doon sa Pilipinas, wala talagang itlog. At naghahanap ako ng recipe na ganun. Wala akong makita. So ito na lang ang aking ginaya. Kinuha ko nga pala itong recipe na ito sa YouTube. At sana lang masarap siya. Hindi ko alam kung magiging kasing lasa nung kinikrave ko or iba ang lasa. And I hope na magiging bibingka talaga ito, hindi magiging pudding. So samahan nyo ako guys sa aking pagluluto ng aking bibingka. Mas masarap pa sana ito kung meron siyang dahon ng saging, kaso lang wala akong mapagkuhanan ng dahon ng saging dito at saka napakahirap humanap ng dahon ng saging dito. Kahit meron naman siya, very rare lang talaga na makakahanap ka ng dahon ng saging. Kung mag-success man itong bibingka na lulutuin ko ngayon, balak ko magluluto ulit ako kahit hindi ko pa siya natitikman. Favorite ko talaga kasi itong kakanin na ito. Kapag nagkakaroon ako ng time na lumabas ng Sunday at may nakita akong nagtitinda ng ganitong kakanin, napapabili talaga ako. At heto na nga, after 36 years, naluto na rin ang ating bibingka. 36 years talaga. Paano naman kasi, ang nakalagay doon is 30 to 35 minutes lang luto na. Pero guess what, inabot siya ng more than 1 hour. Pero anyway, okay lang yun kasi successful naman yung ating bibingka. Ayan, titikman na natin kung talagang bibingka nga ba or pudding ang ating nagawa. And I'm happy na masarap nga and kuhang-kuha ko yung aking cravings. Ang sarap ng kanyang lasa, saktong-sakto yung tamis niya. Ang sarap niyang i-partner sa kape. Masasabi kong uulitin ko itong pagluluto ng bibingka na ito dahil nagustuhan ko siya. Yung mga nagki-crave dyan at gustong magluto na rin kayo. Kung gusto nyo, i-share ko sa inyo yung recipe na ginamit ko. Very easy nga lang siyang gawin pag combinein mo lang lahat ng ingredients and then halo-haloin hanggang sa mawala na yung kanyang lumps or buo-buo and then salain ninyo para mas ma-smooth pa yung ating bibingka. As you can see sa pagsala ko kanina, yun pala ang isang technique para ang bibingka natin ay maligat at smooth. At hanggang dito na lang ang ating video. Bye bye and thank you!